Welcome to Donmar TV News Channel. Despite the challenges being faced by the country right now, President Rodrigo Duterte assured the public that the government is not setting aside its campaign against illegal drugs to maintain peace and order. Do you know that until now we are arresting almost about 500 people individually for crimes connected with the drugs? Hanggang ngayon, pag tignan ninyo yung 8888, their names are posted and there are different people for different arrests. The chief executive once again reiterated that he assumes full responsibility for the program and its impact and is not afraid to rot in jail provided due process is observed and found guilty by a local court and not the ICC. He further revealed it's his erstwhile PNP chief and architect of Oplan Tokang, Senator Ronald Bato de la Rosa, who worries over the ICC, not him. Si Bato na nervyos kasi kasali siya doon sa Tokang niya. Huwag kang mag-alala. If there is any person who is going to prison, it would be me. But it should be a Filipino court. Sinabi ko na noon I assume full responsibility. Kaya sabi ko kay Bato, huwag kang mag-ano. Earlier, De La Rosa also expressed disagreement against the ICC's investigation, which he said is an affront or insult to our local courts. Meanwhile, to prove that the nation's justice system is working, presidential spokesperson Harry Roque assured that even the policemen can be held liable if proven they committed crimes and violated the law. This after the Department of Justice released its report recently on the war on illegal drugs. Yung decision ng DOJ proves na we are not soft. Kasi nga po, kakasuhan yung 52. Yan po ibig sabihin, nung sinabi ni Secretary Guevara na refer nila for NBI for case building. Siyempre po, kung kakasuhan, dapat matibay ang ebidensya. Melalas Moras for the Nation. Ayon kay Senatorial Aspirant Rafi Tulfo, ang drug war ni Pangulong Rodrigo Duterte is definitely a failure sapagkat ito ay hindi natupad sa loob ng 6 na buwan. Ayon pa dito, siya ay tutol sa reimposition ng anti-poor death penalty sa bansa. Well, yung pinangako ng ating Pangulo, basing sa kanyang experience sa Davao, 6 months na tatapusin niya ang drug problem. Pero nung umupo na siya bilang presidente, nakita niya, ganun pala kalala ang problema sa Pilipinas na hindi niya alam. Napakaraming involved na mga government officials, from barangays, mayors, at iba pa, nang ganong kalala. So, masisisi mo ba ang Pangulo na gusto niyang tapusin in 6 months? Pagkatapos nakita niya, ganun kalala. Ang akala lang niya, basing on his experience sa Davao, ganun ang nangyari. Tapos pala, nakita niya, involved pa lang maraming taga-gobyerno. Paano mo tatapusin in 6 months yun? So yung pangako niyang 6 months, ayon sa kanyang kagustuhan. Pero wag mo sabihin failure. Failure, nakakapaglibot tayo ng mahusay sa ating mga syudad, di tulad noon na talagang talamak ang mga drug addict. Kahit saan ka pumunta, delikado. So, huwag mong tawaging failure. Mali yung word na failure. Maaring sabihin mo, failure in 6 months. Huwag, hindi failure. Hindi niya na-anticipate, ganun kalala ang problema. O ikaw naman, sasabihin mo, itong problema ng sakahan natin, tatapusin ko to, basing on your isang hektaryang lupa. Pagkatapos pala, yung 1 hektaryang lupa mo, ang dami pang bato, ang dami pang mga kakalkalin. Akala mo, sa surface, makita mo, kayang-kaya mo in 1 month. Pero nung inararo mo na, kayang-kaya mo in 1 week. Pero nung inararo mo na, ganun pala kalala, katigas at maraming bato. Hindi mo natapos kahit 1 buwan. Sapagkat anticipation mo yun. Pero wag mo sabihin failure. Yung word na failure, that demeans the effort of our president na naitaya ang kanyang buhay para sa ating mamamayan at tayong nakikinabang sa peace and order sa ating mga syudad ngayon.
Nga kahit hindi man nasolve lahat, pero naibsan na nakakapaglimot tayong malaya. Noon, parang 2.5 yung drugs na yan eh. Pero ngayon, takot na yung mga Maraming testimony, makikita ninyo. Takot na yung mga drug lord, drug addict, drug pushers na magpasaya-saya dyan kasi talagang hahabulin sila ng ating mga otoridad ayon sa utos ng ating Pangulo. Kaya kung gumagawa kayo ng election issue, sabihin nyo, ang drug war ni Presidente ay failure dahil hindi natapos ng 6 na buwan, illogical ka, Rapi Tulfo. Illogical yun. Oh, ikaw ba naman, maging presidente ka na hindi mo na-anticipate ganung kalala kasi wala ka pa doon sa itaas na bilang Pangulo, hindi mo pa nakita ang buong sitwasyon. Oh, anticipation ng Pangulo yun para sa atin na sana matapos niya in 6 months. Hindi niya natapos ng 6 months kasi malalang malala, sasabihin mong failure. Saan nagkaroon ng failure? Tinatamasa natin ngayon ang peace and order. Na takot ang mga drug pushers, drug lords dito sa ating bansa, kaya nakakapaglimot tayo ng mahusay na hindi nakikidnap, hindi na-hold up, hindi na-rape. Pagkatapos sasabihin yung failure, very generalized ang word mo na failure. Huwag yung failure. Hindi failure ang drug war ng ating Pangulo na nagbuhay siya ng kanyang dangal, ng kanyang buhay. Unfair yun. Unfair yun. Pagkatapos yung sinabi ditong tutol ka sa reimposition ng anti-poor death penalty sa bansa. Pagdating sa drug, walang anti-poor. Lahat ng involved sa drug, kung ano sinabi ng batas, yun ang susundin. Mayaman ka man o pobre ka man. Pagka lumabag ka sa batas, ang lahat-lahat pantay sa batas. Pag nahuli ka, huli ka. Mayaman ka man o hindi. Walang anti-poor dyan. Oh. Pagka na-reimpose ang death penalty, wala merong nga death penalty, subo pa ng subo yung mga yan. Lalo na kung walang death penalty. Ang issue ko rito, may death penalty nga, sumusubo pa eh. Sumusubok pa eh. Hindi pa nga sila natatakot masyado sa death penalty, lalo na kung walang death penalty. Ayan ang aking issue dyan. Lalong lalala, ano pa yung seguridad natin. Kaya i-reimpose natin 'yan kasi biblical din 'yan. May kasalanang hindi nakamamatay at may kasalanang nakamamatay. 98% ng krimen sa Pilipinas, lalo na heinous crime, ang source drugs. Pagkatapos hayaan natin 'yan kasi anti-poor. Kasi gusto tayo magkaroon ng election issue, nakakampiyan tayo ng mga poor, mga drug addict, mga drug lords, kung sino pa riyan. It is not an excuse for you to be poor na ikaw ay maglako ng droga. Ako, poor ka man o hindi, pagka naglalako ka ng droga, kailangan abulin ka ng batas. Kailan matatakot ang tao na mga pobre? Ako mo kay pobre kami. Pababayaan na lang ninyo. Sila ang lalaganap kasi maraming pobre. Silang maglalaganap ng droga sa buong bansa natin. At tayong mga law-abiding and God-fearing ang nababastusan at nadidelikadong seguridad natin. Kaya kung ako presidente, poor ka man o hindi, you do not have that excuse. Pagka ikaw lumabag sa batas ng drugs, ng anti-drug natin, kailangan managot ka. Being poor is not an excuse. Hindi excuse yung pagiging pobre mo, maglalako ka ng droga, tapos sisirain ang utak mo at utak ng iba. That is not an excuse. So, hindi pwedeng gawing political issue mo yan, Rapi Tulfo. Unfair yung sinabi mong failure ng drug war ng ating Pangulo. Unfair din ang sinabi mong ikaw ay hindi anti-poor? Anong anti-poor? Ang mga batas ba natin anti-poor? Lahat ng batas na yan, pobre ka man o hindi, basta citizen ka ng Pilipinas, i-impose yan kahit kanino. Para walang kinikilingan ang batas na to. Kung poor ka, maraming
paraan upang ikaw ay makapaghanap buhay. Hindi ka man pinipigilan ng ating pamahalaan. Pero paglalako ng droga, dahil poor ka, hindi ka na pwedeng abulin ng batas o hindi ka na pwedeng patawan ng death penalty. Hindi pwede yun. Kailangan kung anong nasa batas, kung ano, ilang gramo ang pwedeng nasa yung kamay, nasa yung poder para mapatawan ka ng death penalty, ilagay talaga yun sa tama. Kung ano yung batas, yun ang batas. Kung yung death penalty, winala, pagkatapos, inabrogate, wala na. Yung kung anong batas na naririyan, yun ang sundin natin. Pero kung na-reimpose na naman yan, at ganyan ang batas, kailangan sumunod tayo sa batas. Ganon yun.